Premium dual sport helmet na pasok sa budget mo? This is the review of the LS2 Pioneer 2 helmet. Let's go! Magandang araw ko sa Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang updated version ng dual sport helmet ng LS2 at check natin kung ano yung mga bago sa kanya, kung ano yung dinagdag, kung ano yung nabago, at kung pasok ba ito sa panlasa mo as your next adventure helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube, 90% po ng mga nanonood ng videos natin is hindi pa po nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews at gear reviews katulad ng video na to. Malay nyo, pag nag 10,000 subscribers tayo, mamigay tayo ng LS2 helmet, di ba? At available din ang LS2 helmets at iba pang helmets and gear sa ating Mooncycle online shop. Click nyo lang po yung description natin sa baba. Alright, diretso na agad tayo sa price, no? Ang LS2 Pioneer 2 ay nagkakahalaga po ng 6,990 pesos para dito sa mga monocolors, 7,490 naman sa mga graphic options. For a global branded helmet na dual sport na, dual visor pa, talaga namang sulit na sulit din tong LS2 Pioneer 2 natin, no? For a dual sport helmet, napaka-pogi niya at lightweight sa kanyang category. Pwede to for daily use at syempre pwede rin sa mga weekend rides at adventure rides natin. So out of the box, basic lang. Ang kasama niya lang is helmet bag at ito mismong helmet. Wala siyang kasamang extra dark visor. Dahil nga nabanggit natin, ang helmet po na ito ay dual visor na. Ang dual sport kasi talagang inspired yan, no? Yung design niya from enduro helmets, yung mga ginagamit ng mga nagbubundok, no? Pero yung mga yon, wala siyang visor. Pinaka main objective kasi nun is gawing magaan yung helmet kasi unang-una matagal mo siyang suot tapos medyo nakakapagod din talaga at straining sa katawan yung pagte-trail, no? So, definitely, mas gusto ng mga nagte-trail is magaan yung kanilang helmet. Ang kagandahan naman sa dual sport helmet, pinagsama niya yung styling ng enduro helmet for adventures at yung road capabilities niya. So, talagang ito yung mga bagay for ADB bikes or sa mga adventure touring helmets, no? Yung hindi lang basta backroads or hindi lang basta bundok yung pinupuntahan, yung nakakagala din tayo, no? Yung nakaka-long ride tayo. So, yun ang power ng dual sport helmet at para sa presyo niyang 6,990. Napakasulit nun, no? Sobrang baba niya para sa category na nilalaroan niya, no? Ang LS2 helmets talaga, binibigyan niya tayo ng premium quality sa mababang presyo, no? Kaya yun, diretso, discuss na rin natin yung looks and feels ng helmet, no? Ang pinakamaganda talagang quality ng dual sport helmet is yung kanyang itsura, no? Yung iba kahit hindi naman talaga naka-trail motorcycle or adventure motorcycle, talagang nag-a-avail pa rin sila ng dual sport helmet kasi ang ganda talaga ng itsura niya. At hindi lang siya basta pogi, functional din kasi yung mga makikita natin dito, no, na features. So, ang dual sport helmet, usually, ang una nating mapapansin dyan, meron siyang peak. So, yung peak na yan, ayan ang nakakatulong para ma-block yung tama ng araw papunta sa mga mata natin, diretso sa mata natin, no? Tapos, isa pang karakteristik ng dual sport helmet is, kung mapapansin natin, di ba, mas mahaba yung nguso niya compared sa mga usual road helmets natin, you know. Function naman niya para yung air flow or yung hangin mas makapasok sa helmet natin in cases na yun nga, dadalhin natin siya sa bundok. But in cases naman ng mga dual sport helmet, pag medyo matagal yung biyahe, especially dito sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas, kahit pag-ulan, mainit pa din. So, makakatulong talaga yung pasok ng hangin sa helmet natin. Pag nag-long ride tayo, pag nag-adventure riding tayo, sa expressway man yan o sa mga bundok-bundok na pinupuntahan natin. At yun nga, no, compared naman sa mga enduro helmets, meron siyang visor, di ba? Magagamit mo siya legally at practically sa mga highways. At ang kagandahan nun, no, kung kulang pa yung pagbablock ng peak sa araw na tumutusok sa atin, meron siyang dual visor. Solid, no? Kaya talagang adventure ready na talaga tong ating dual sport helmet. Usually, ang isang option pa ng mga adventure riders for long rides or adventure rides is yung mga modular helmets, no? Goods rin yan pang long ride. Kasi pag mainit, na itataas mo naman yung parang chin part niya. Pero ang kagandahan naman sa dual sport helmet, okay naman yung airflow niya. At usually, mas magagaan yung dual sport helmet. Especially yung mga premium branded na dual sport helmet tulad ng case ng LS2 Pioneer 2. So ano ba yung pinagkaiba ng Pioneer 2 sa Pioneer 1? Usually aesthetics, mas maganda na, naka
ECE 22.06 siya. Mamaya, mas discuss natin yan in detail sa safety certifications. At yun, parang medyo mas may flare na siya ngayon eh. Mayroon siyang mga, hindi ko alam kung bakal ba to o hard plastic yung narito niya. Rugged look na talaga siya. No? Mas pinatapang ng LS2 yung itsura ng Pioneer sa kanilang version 2 na ito. At yun nga pala, no, sa mga gusto ng gamitin ang Pioneer 2 nang walang peak naman, natatanggal din yan. Merong mga mechanisms dito na pwedeng tanggalin or tatanggalin yan. Na-adjust din actually kasi ito eh. Depende sa preference natin. Kung gusto natin dulong-dulo tong peak or nasa likod. At kung gusto naman natin totally tanggalin, natatanggal din po yan. No? Depende sa preference natin. Siyempre, meron siyang air vents dito. Actually, ang air vents niya, ang control is nasa loob. Opening and closing. Yan. Dito sa taas, meron din. Yan, no? Kakaiba yung style niya. Mas madaling ibaba at itaas. Dito din. Bali, tatlo siya. Ang labasan ng hangin, narito sa likod. Wala siyang spoiler, mapapansin nyo, di ba? Kumbaga yung spoiler, nilagay nila dito sa unahan. As a peak. So, yun talaga yung styling ng mga dual sport, mga enduro helmets. Hindi masyadong focus sa aerodynamics, although meron siyang mga aerodynamic cuts dito. Pero hindi naman talaga ginagamit to for speed. Ginagamit to for long distance, for endurance riding, for adventure riding talaga, no? So, yun ang purpose niya. Sa maganda rin sa mga dual sport helmets, ang lalaki ng field of vision natin. So, ang lalaki talaga ng mga visor niyan. Meron din siyang parang mga rubber gasket dito para yung hangin, pag nakasara yung visor, hindi madaling pumasok. Yun ang mga naging improvements ng LS2 din sa mga version 2 ng mga nilabas nilang helmets. Meron na siya mas magandang parang rubber gasket dito para yung hangin hindi basta-basta pumasok sa loob ng helmet natin through dito sa visor. Papasok man siya dito sa ilalim, pero dito sa part na to, kulob feeling sa mga gusto na hindi masyadong paspas ng hangin sa loob ng helmet. Ito naman tayo sa kanyang paddings, sa kanyang foam. Ang ganda rin ng mga nagiging bagong version ng foam ng mga version 2 helmets ng LS2. Ang ganda ng pagkakagawa ng kanyang foam. Makapal siya, mas pinakapal yung parang density niya. Pero malambot siya. May susukat natin to para makita nyo yung fitting. Saka ma-discuss ko sa inyo yung feeling ng foam sa loob. Pero sa ngayon, yan. Ano ba siyang mesh yun? Naka-direct after nung foam dito sa taas na. Sa may ulo part, yung foam niya, makapal din, no? Naka-direct yung foam sa EPS liner. Siyempre, meron siyang dedicated slots for intercom. Intercom ready na po ang ating LS2 Pioneer 2. At sa kanyang foam, syempre meron siyang emergency pull tab. Again, yan po ang ginagamit ng mga medical personnel natin, mga emergency personnel natin in cases of accidents para mas mabilis matanggal yung foam at yung helmet sa mga ulo natin. Pagdating naman sa kanyang locking system, meron siyang updated micrometric buckle, no? So, mas maganda na yung quick release system na ginamit dito. Ito yung mga updated na buckle system ni LS2 sa mga version 2 ng helmets nila. Ang ganda nung parang pull tab dito. Hindi na tayo mahirapang hanapin yung pull tab ng mga quick release helmets natin. Tapos yung kanyang quick release, meron siyang foam din sa dito. Talagang ilo-long ride at ilo-long ride mo tong helmet na to. Napaka-komportable nito. Sigurado. Ito yung mga helmet na pampagyo. Yeah. Kung mapapansin natin dito, meron siyang sa LS2 Pioneer 2 na name, meron siyang nakasulat na KPA. Ang KPA po is material na ginamit ng LS2, yung proprietary material na ginamit ng LS2 sa kanilang mga updated shells. KPA or the Kinetic Polymer Alloy is a proprietary material specifically formulated by LS2 that utilizes nanoparticle technology to blend space-age thermoplastic along with microscopic levels of aramid fibers for a material that is strong, lightweight, and offers the latest in high-performance energy management for a safer ride. The special formula meets both ECE and DOT requirements. Kaya ngayon, although polymer plastic yung ginagamit ng LS2 sa mga entry-level helmets nila, no? Sinasabi natin na entry-level, pero napakaganda ng quality. And hindi lang siya basta-basta matibay at magandang quality, magaan din siya. Napansin natin yun, nagiging mas magagaan yung mga helmets na nilalabas ng LS2 sa entry level ng premium market dito sa atin, no? Saka yung pagkakagawa nila, pagkakakabit ng mga helmets, iba talaga eh. Yes, mas pricey siya ng konti lang naman sa mga available na helmets dito sa market, sa mga local brands especially, no? Pero pag tiningnan mo talaga at hinawakan mo siya, mas in-inspect mo yung quality ng helmet, iba naman talaga eh, di ba? Merong mag-upscale feeling talaga sa mga helmets ng LS2, even though entry level lang siya, no? At sa price na 6,990, talagang magagamit mo to kung ano man bike mo. Kung naka daily scooter ka lang or naka big bike ka, naka adventure bike ka, parang hindi kayo papahiya ng LS2 Pioneer 2.
Diretso tayo sa safety certifications. Meron siyang updated homologation na ECE 22.06. Siyempre, DOT certified din yan. At para naman sa Pilipinas, meron siyang BPS certification. So, BPS po, same na din po yan ng ICC, no? Nakadirect lang yung mga quality officers natin dun sa planta na mismo kung saan ginawa itong LS2, Pioneer 2 at iba pang LS2 helmets. Legal po siyang gamitin dito sa Pilipinas and updated po yung ECE score niya. So usually kasi matagal tayo naka ECE 22.05 pero mga nilalabas na bago ngayon ng LS2 naka 22.06 na yan. Updated na po yan. Mas safe na po yan ngayong gamitin sa kalsada natin. Punta naman tayo sa weight, no? Kanina pa natin sinasabi, lightweight siya, no? Magaan siya for its category, So meron siyang 1,650 grams sa size large. Para sa dual sport helmet na dual visor pa, magaan po yan mga bossing. Dahil nga mas significant yung material na ginamit sa kanya, meron siyang additional peak. Yan, makakadagdag po yan ng weight. Mas mahaba po siya. Siyempre, mas mahaba yung shell construction niya. Additional weight pa rin po yan. And, nabanggit ko nga, meron pa siyang dual visor, no? Overall, dapat medyo mas mabigat ng helmet na to for its category. Pero, sa weight na 1,650 grams sa size large, goods na goods po yan. Napakaganda po ng weight niyan. Yan, para naman sa ilang detailed specs and features, meron siyang eyeglass fit system, UV scratch protection, KPA light and resistant material, removable peak, and maximum ventilation. Pinakamaganda, fit na rin natin itong helmet para mas makita nyo yung itsura niya pag nakasuot at ma-discuss ko din sa inyo yung feeling pag suot na yung helmet. Actually, minsan lang tayo gusto talaga ng gustong helmet. No? Dami na kasi nating nakikitang helmet talaga. Pero may mga ilang helmet na gusto nating i-own eh. At isa to. Actually. Size large. Ang medyo napapansin ko pala sa mga dual sport helmet or dito rin sa LS2 Pioneer 2, medyo mas makitid yung entrada niya. No? Unang-una makapal yung kanyang foam, yung neck roll dito, and yung parang pinaka-construction ng helmet. Panipis kasi siya dito eh. So kung tayo size large pero medyo mataba-taba yung ulo, yan, medyo may effort sa pagsusuot. Pero may susuot natin yan. Marami magaan siya. 1,650 pero hindi ko masyadong ramdam yung timbang. Solid Galing. Yun talaga magandang feeling ng mga dual sport helmet eh. And actually, ang dual sport helmet natin na meron tayo is yung from HJC. Problema natin doon, medyo mabigat yung helmet. Malaki talaga yung mass niya. Pero itong LS2, ganda nito Hindi lang to basta-basta pang long ride. At pwede mo talaga itong gamitin pang long ride. Pero kung pang daily mo to, goods na goods din to mga boss. Solid din to. Dual visor pa. Ayan Ang dual visor niya narito sa gilid. Ang napansin ko lang sa dual visor na usual problema sa mga dual visors is meron lang gap dito. Pag nabiyahe tayo, meron pa rin tayo makikita parang arrow dito. Which is understandable dahil ang mga dual sport helmet nga, mas mahaba kasi yung uso niya eh. Kaya hindi siya talaga didikit dito. Maganda rin tong gray color pateo. Rugged na rugged talaga yung itsura niya. Bumagay yung model, yung pagkakahulma ng shell dito sa dark gray color ng helmet. Tapos mukha siyang mahaba yung helmet pag hawak-hawak mo. Pero pag suot mo na, okay naman. Hindi siya feeling mahaba talaga. So, grabe yung field of vision talaga. Parang hindi naka-helmet. Lawak. Grabe, kitang-kita mo. Diyan papasok yung power nito. Kasi usually naman, kaya din yung ibang helmet, yung mga, especially yung mga standard helmets, yung mga road helmets, medyo mas maliit yung field of vision nila. Para din yung araw, hindi rekta tumama sa atin, di ba? Para may, pa rin, parang nakabubong ba? Ganon. Ngayon, ang mga dual sport helmet, yung mga enduro helmets, malalaki dapat yung field of vision mo dyan kasi mabilis yung pag nasa trail ka. Kaya dito napapasok yung tulong ng peak. Tutulong yan dito na yung araw hindi rektang tatama sa mata mo. And kung mangyari man yun, again, meron naman tayong dual visor, diba? May peak na, may dual visor pa. And goods. Maganda tong helmet na to. Gusto natin to. Ito ko sa inyo yung itsura. Yan. Front view. Side view. Back view. At other side. Alright, so tara. Conclude natin tong video na to. Iba din talaga yung kapugian saka yung kaastigan na nadadala ng mga enduro helmets, di ba? Pero masulit ang helmet kung nagagamit din natin siya pang araw-araw at lalong-lalo na sa long rides. At dyan pumapasok ang dual sport helmet. At pagdating sa dual sport helmet, itong option ng LS2 ang isa sa pinakasikat sa market. Kaya itong updated version 2 nila is talaga namang mas in-improve nila, mas pinapogi, mas pinaraged, mas ginawang functional. LS2 Pioneer 2.
ito na ang next dual sport helmet mo. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews at gear reviews katulad ng video na to. At available din ang LS2 helmet, Pioneer 2 at iba pang LS2 helmets sa Mooncycle online shops natin. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo naman mapanood ng entry-level helmet ng LS2, ang kanilang Rapid 2 helmet, click mo lang tong video na to. Yan yung